Sa nakaraang kwento natin ay natapos na sa wakas ang tutorial at lumipat na ang lahat ng manlalaro sa waiting area. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagkarating nila sa waiting area ay nagtataka naman ang ibang manlalaro at may napatanong pa na kung talaga nga bang tapos na ang tutorial. Nakilala naman nila kaagad ang ating bida at sinabi ng isa na ang taong yan ay ang kasalukuyang nangunguna sa talaan ng ranggo at tinawag niya itong The Hoarder. Naririnig naman ni Yonwoo ang nag-uusap mula sa kanyang likuran at sinabi pa ng isa na narinig niya na nanalo ito laban sa magkapatid na nagmula sa Horn Tribe na sina Fante at Edora at dagdag niya pa na hindi kapani-paniwala ang taong ito. May nagsabi naman na nagtataka siya na kung sino ba ang taong ito. Nang marinig yun ni Yonwoo na sana ay hindi na lang siya nagpakitang gilas para hindi siya makakuha ng ganitong atensyon. Napapikit na lamang ng kanyang mata si Yonwoo dahil ayon pa sa kanya na ito lamang ang tanging paraan upang makuha niya ang inaasam niyang Zuski. Pinaplano niya naman na mayroong dalawang lugar na kailangan niyang puntahan kapag nakatungtong na siya sa tore. Ang una niyang pupuntahan ay ang RTA's clan house at ang isa naman ay ang lugar na tinatawag na Treasury of Olympus dahil dito itinago ng mga nakaraang gods ang kanilang mga relics. Ang Zuski naman ay isa sa 12 materyales na kinakailangan upang mabuksan ang pinto ng treasury. Tumingin-tingin naman si Yonwoo sa kanyang paligid at napatanong siya sa kanyang isipan na kung talaga nga bang umalis na sina Khan at Doyle dahil sinabi nila sa kanya na magre-retiro na sila subalit nakaramdam naman siya ng pagkalungkot dahil hindi na niya makikita ang dalawa. Mayroon namang maliit na tao na nasa likuran ng ating bida at bigla niyang narinig ang pamilyar na boses at pagkalingon niya ay laking gulat niya naman dahil nakita niya si Yul. Binati naman siya ni Yul at sinabi niya na narinig niya ang usap-usapan patungkol sa isang baguhan na nagsusuot ng maskara at inaasahan niya na siya ito kaya naman pumunta siya dito upang makumpirma kung siya ba talaga at nang makita niya na ito ay hindi naman siya makapaniwala na tama nga ang kanyang hinala. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na ang presensya ni Yul ay ibang-iba na kumpara dati at tumugon naman siya kay Yul na alam niya na nahanap na nito ang iminungkahi niyang lugar na tinatawag na Freesia Garden. Sagot naman ni Yul sa kanya na nakita nga niya yon nang hindi sinasadya nang nasa waiting area pa siya ng Block B. Sa Freesia Garden ay may tsansang makabuo ng kasunduan ang manlalaro sa elemental na espiritu. Si Yul ay dalubhasa ang talento bilang isang enchanter kaya naman pag natutunan ni Yul ang paggamit ng elemental spell base sa kanyang kakayahan ay mas mapapalakas siya nito. At parang nagkatotoo nga ang prediction ni Yonwoo sa kanya. Agaran niya namang inactivate ang kanyang Dragon Eyes at tinignan niya si Yul at dito nakita niya na si Yul ay nagawa niyang alisin ang negatibo na emosyon sa kanyang pagkatao sa tulong ng mga espiritu. Kaagad naman sinabi ni Yonwoo kay Yul na sa tingin niya ay parang mas lumakas ito at tinanong niya na kung naranasan ba nito ang swerteng oportunidad. Sagot naman ni Yul sa kanya na parang ganun na nga dahil nakahanap siya ng isang master. Nagtataka naman si Yonwoo na kung anong master. Masayang sinabi naman ni Yul na hindi na siya dapat mag-alala pa sa kanya dahil ang kanyang master ay isang mabait na tao na hindi katulad ng dati niyang kasamahan na si Kaen na Tridor. Yumuko naman si Yul at sabay sabi niya na gusto niyang pasalamatan ito sa lahat-lahat bago pa man siya umalis at dagdag niya pa na lubos siyang nagpapasalamat sa lahat-lahat ng kanyang itinulong sa kanya dahil sa kanya ay mas marami pa siyang natutunan at nagawa niya ring makahanap ng mahusay na master. At masayang sinabi niya naman na balang araw ay hahanapin niya si Yonwoo at tinawag niya itong kuya. Wala naman naging tugon si Yonwoo sa sinabi ni Yul sa kanya at maya-maya pa ay unti-unting naglalaho si Yul sa kanyang harapan. Sa isip-isip naman ng ating bida na mas napapasangkot siya sa mga tao dito sa tore kumpara sa kanyang orihinal na plano na dapat wala siyang may maging kaibigan dito. Makalipas ang ilang sandali ay may lumitaw naman na portal at nakita naman yun ni Yonwoo at mayroong nagsalita sa loob ng portal na tumatawa at sinabi niya na halo-halo ang kanyang nararamdaman na emosyon na makita ang lahat na magkasama pagtapos ng isang buwan. At dito lumabas ang goblin na manager at binati niya ang mga manlalaro habang nagpapakilala siya na siya si Evil Kiga na isang manager sa tutorial na ito. Pinasalamatan naman niya ang lahat dahil sa kanilang pinapakitang dedikasyon at dagdag niya pa na hindi gaya ng dating nagdaang round ng tutorial na halos lahat ng mga kalahok ay nagpakita ng talino at kahusayan habang nahaharap sa maraming suliranin kaya naman nag-iwan ito ng hindi kaaya-ayang impresyon. Ayon pa kay Evil Kiga na taos-puso siyang umaasa na lahat sila ay magpapatuloy sa pagharap sa mga pagsubok pagkapasok nila sa tore. At dito inayos niya ang kanyang salamin at kaagad niyang sinabi na i-aanunsyo niya na ang resulta sa tutorial na ito.
Ipinakita niya ang talaan ng ranggo sa lahat at dito nangunguna ang ating bida na mayroong 510,570 na puntos ng kasikatan at pumapangalawa naman si Edora na mayroong 60,000 na puntos ng kasikatan at pumapangatlo naman si Fante na mayroong 20,200 na puntos. Nang makita yun ng mga manlalaro ay napanganga naman sila dahil sa nagulantang silang lahat dahil hindi nila inaasahan na ang nangunguna ay mayroong higit sa 500,000 ang puntos ng kasikatan. May nagsabi pa na isang manlalaro na narinig niya sa ibang tutorial na ang karaniwang puntos ng mga matataas na ranggo ay nasa 50,000 hanggang 100,000 na puntos lamang. Hindi naman makapaniwala ang isa at napatanong siya na kung posible ba na mangyari yun. Napatanong naman ang isa na kung ano ba ang ginawa ng nangunguna sa Block G at napamura na lamang ito dahil hindi siya makapaniwala. At dito bigla na lang may nararamdaman si Yonwoo at pagkalingon niya ay nakita niya sina Fante at Edora sa kanyang likuran at hindi naman mapigilan ni Fante ang hindi magalit sa kanya habang si Edora naman ay nakangiti na pinagmamasdan si Yonwoo at nang walang ano-ano'y binati siya ni Edora dahil sa kanyang pagiging top 1. Nagtataka naman si Yonwoo kung bakit siya binati ni Edora. Kaya naman para makasigurado siya ay ginamit niya ang kanyang kasanayan na mata ng dragon upang malaman niya kung taos-puso ba ang pagbati ni Edora sa kanya. At dito nakita niya na wala man lang itim sa katawan ni Edora at napagtanto niya naman na taos-puso ang pagbati nito sa kanya. Ayon pa sa kanyang isipan na maiintindihan niya pa na may puot si Edora sa kanya subalit hindi niya naiintindihan kung bakit taos-puso itong binati siya kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit. Hindi naman na nagsalita si Yonwoo at kaagad silang nakarinig ng tinig ni Evil Kiga at nagsalita siya na ang walang pangalan na manlalaro ay nakalikom ng 520,570 na puntos at kasalukuyang nangunguna sa ranking. Sinabi naman ni Evil Kiga na ang puntos na nalikom ng manlalarong ito ay ang pinakamataas hindi lamang sa tutorial na ito kundi sa buong kasaysayan ng tutorial kaya naman gagantimpalaan nila ito ng nararapat na gantimpala base sa kanyang tagumpay. Agad namang lumabas sa sistema ni Yonwoo ang katanungan na kung gusto niya bang ilagay ang kanyang pangalan sa Hall of Fame at mayroon siyang dalawang pagpipilian na kung i-accept niya ba o i-decline. Napaisip naman ng ating bida na ang mga manlalaro na may mataas na puntos sa bawat palapag ng tore ay pwede nilang malagay ang kanilang pangalan sa listahan subalit naisip ng ating bida na kung ililista niya ang kanyang pangalan sa Hall of Fame ay makakakuha lamang siya ng pansin at ang paglagay ng pangalan sa Hall of Fame ay karangalan ng bawat manlalaro ngunit napagdesisyonan niya na i-decline ang paglagay niya ng kanyang pangalan. Lumabas sa sistema na na-decline niya na i-rehistro ang kanyang pangalan. Ang kanyang record ay nakaimbak lamang sa loob ng database ng tore at pwede niya ring irehistro ang kanyang pangalan kung gugustuhin niya. Tiningnan naman ni Evil Kiga si Yonwoo at sinabi niya na sa totoo lang ay ang walang pangalan na manlalaro ay talagang kakaiba kumpara sa ibang manlalaro bagaman ay mayroong mga manlalaro dati na kagaya niya na mahusay subalit hindi nila gustong isa-publiko ang kanilang pangalan. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na hindi niya lang gusto na malaman ng lahat ang kanyang pangalan subalit aniya na hindi naman masama ang pangangatwiran. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Evil Kiga at kaagad niyang sinabi na ibibigay niya na sa ngayon ang gantimpala. Bigla namang may lumabas na kahon sa harapan ng ating bida. At dito nakatanggap siya ng itlog ni Iblis at nakatanggap din siya ng Beast Lord's Lion Helmet. Naisip naman ni Yonwoo na pwede niyang ibenta ang mga ito kahit na ayos naman ito. Subalit napangiti naman siya dahil ayon pa sa kanya na ang isang ito ay kakaiba. At dito nakatanggap siya ng Zeus Key at ang uri naman nito ay sari-sari na may grado na C+. Ang kayang gawin naman ng item na ito ay kaya nitong buksan ang treasury ni Zeus na siya namang Diyos ng kalangitan. Wala namang nakakaalam sa paggamit nito. Habang pinagmamasdan niya ang Zeus Key ay sa isip-isip niya na ang mga manlalaro na hindi alam ang halaga ng item na ito ay iisipin nila na katulad lamang ito sa basurang item na may kukumpara nila sa grad row na F, at ayon pa sa kanyang napag-alaman na maraming manlalaro na nag-rank 1 na hindi man lang binigyang pansin ang Zeus Key na ito at ang iba na iwala pa nila subalit pagtapos nilang makaakyat sa mataas na bahagi ng tore ay doon nila napag-alaman ang halaga ng item na ito at pinagsisihan nila ang naging desisyon nila na baliwalain lang ang Zeus Key. Ang susi na ito ay isa sa 11 susi na kinakailangan upang makagawa ng kumpletong susi. Kinuha ni Yonwoo ang susi at sa isip-isip niya naman na ang natitirang mga susi ay mga hidden pieces at naisip niya rin na hindi madaling makuha ang mga natitirang mga susi subalit gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para mabuksan lamang ang Treasury of Olympus. Naisip naman ni Yonwoo na nararamdaman niya na tapos na talaga ang tutorial dahil napasa kamay niya na ang isang susi.
Bigla namang kinuha ni Evil Kiga ang atensyon nilang lahat, sabay sabi niya na idinedeklara niya na ang tutorial na ito ay dito na nagtatapos. Pinasalamatan niya naman ang mga manlalaro na lumahok at umaasa siya na sana balang araw ay magkikita sila ulit at dagdag niya pa na ang mga kwalipikado upang pumasok sa tore ay makakatanggap ng notification. At kung hindi naman sila nakatanggap ng notification ay sinabi niya na gawin na lang nila ulit sa susunod na qualifying round. Habang papaalis si Evil Kiga ay itinuro niya naman na ang labasan ay nasa ilalim at maya-maya pa ay bigla na lang nawala si Evil Kiga at lumiwanag ito. Lumabas naman ang sistema ni Yonwoo na nagsasabi na napatunayan niya ang kanyang kahusayan upang makaakyat sa tore, kaya naman ang tore ay umaasang makita kung gaano kalakas ang kanyang paniniwala upang maging isang Diyos. Tinanong naman siya ng sistema na kung papasok ba siya sa tore. Nagulat naman ang ating bida dahil mayroong liwanag na nagmumula sa paanan niya. Habang umiilaw ang kanyang paanan ay dumating naman si Fante at tinanong siya ni Yonwoo na kung ano ang kanyang kailangan. Minungkahi naman ni Fante sa kanya na sundan niya siya dahil ayon pa sa kanya na nanalo lang siya sa kanya dahil sa kanyang artifact, at dagdag niya pa nakalimutan na nila ang nangyaring iyon at maglaban sila ng lalaki sa lalaki. Umaalab na naman sa apoy ang mga mata ni Fante at hinamon niya si Yonwoo at sinabi niya na kung totoo nga siyang mandirigma ay hindi siya tatanggi sa kanyang hamon. Nang makita ni Yonwoo na umaalab na naman sa apoy si Fante ay wala man lang siyang naging tugon at maya-maya pa ay kumuha naman siya ng buwelo at itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, sabay sabi niya na sumusuko na siya. Nagtataka naman si Fante na kung ano ba ang kanyang sinasabi. Sagot naman ni Yonwoo na sumusuko na siya at sabihin na lang nila na nanalo siya, kaya tinanong niya si Fante na kung ayos ba yun sa kanya at dagdag niya pa na ang mandirigma ay hindi nahahabulin ng isang taong sumuko na, at tinanong niya na naman si Fante na kung tama ba ang kanyang sinabi. Tumalikod naman kaagad si Yonwoo, sabay sabi niya na aalis na siya ngayon. Nang marinig yun ni Fante ay sumigaw naman ito na hindi pa siya tapos magsalita at bigla namang naglaho si Yonwoo, at pagtapos nun ay napaupo na lamang si Fante sa sahig at napatanong na lang siya na kung ano ba ang nangyayari sa lalaking yun. Habang si Edora naman ay tumatawa pagkakita niya ng pangyayari. At dito ang isang baguhan ay nakapasok na sa tore na siyang ating bida. Ang tsismis ay mabilis lamang na kumalat sa iba't ibang komunidad sa tore pagtapos ng tutorial. Ang isang manlalarong nangunguna sa talaan ng ranggo na nakakolekta ng mahigit 500,000 na puntos ng kasikatan sa kauna-unahan niyang pagtatangka sa tutorial. Ang isang manlalaro na minopolyo ang Block G at tinalo ang maharlikang magkapatid ng Horn Tribe. Ang manlalarong binansagan nila na The Hoarder. Dahil doon ay maraming mga clan ang gusto siyang i-recruit at maraming mga manlalaro ang nag-umpisang kumilos upang malaman nila ang patungkol sa baguhan na ito, subalit wala silang nahanap at nalaman sa kanya na kahit ano maliban na lang sa dalawang bagay. Ang baguhan ay nagsusuot ng maskara, kaya naman misteryo pa rin ang itsura ng mukha nito. At dahil nagdesisyon ng baguhan na huwag irehistro ang kanyang pangalan sa ranking ng Hall of Fame ay hindi pa rin nila alam ang tunay nitong pangalan. Sa makatuwid ang detalye na patungkol sa baguhan ay nananatiling misteryo pa rin hanggang sa ngayon, at nagdahilan ito ng tsismis at espekulasyon na kumalat. At dito nakarating na si Yonwoo na kung saan ang bayan na may tore sa sentro nito, at sinuri niya muna ang lugar at ayon pa sa kanya na para itong palabas sa pelikula o panaginip. At ang nakakuha talaga ng kanyang pansin ay ang mataas na tore sa sentro nito na walang katapusang taas at parang tinutusok nito ang langit. Ang tawag sa tore na ito ay Obelisk, the Tower of God. Sa tore na ito ay nakapaloob ang mga may matataas na ranggo at malalaking clan, at nandito rin ang mga taong kasangkot sa pagkamatay ng kanyang kapatid na sila namang mga pinuno sa tore na ito. Nakita na rin naman nila ang ginawa ng kanyang kapatid bilang isang hamon sa kanila. Kinuha niya naman ang kanyang maskara at tumingin siya sa salamin, at sa isip-isip niya na sa ngayon ay magbabago na ang lahat dahil ang pinaplano niya ay tititigin niya ang mga kalaban sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang kapatid at tatanungin ang mga ito sa tinig ng kanyang kapatid. Sa madaling salita ay magpapanggap siya bilang kanyang kambal na kapatid at pagbabayaran ng mga ito sa ginawa nila sa kanyang kapatid, at ayon pa sa kanya na ito na ang simula ng kanyang paghihigante. Makalipas ang ilang sandali ay naglakad na siya sa bayan na parang may hinahanap na may daladalang papel sa kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya naman ang papel na nasa kanyang kamay at sa isip-isip niya na nandito lang dapat iyon, at dito tinitignan niya ang larawan ng kanyang kapatid at sinusuri niya ang nasa litrato na lugar. At sa kanyang paglingon ay may nakita siya at napatanong na kung ito na ba ang lugar na iyon.
Napansin niya rin ang karatula na nakasabit sa lugar at kaagad naman siyang pumasok dito habang humihingi siya ng paumanhin dahil sa pagpasok niya. Pagkapasok niya ay sinuri niya naman agad ang lugar at ayon pa sa kanya na ang lugar na ito ay parang guguhunan ng wala sa oras dahil sa kalumaan nito. At sa kanyang paglalakad ay nakita rin niya ang mga sandata na malilinis tignan at ang mga nandito na kagamitan ay matataas na uri at dito ginamit niya ang kanyang Dragon Eyes at nakita niya ang helmet na tinatawag na Henova's Black Helmet na mayroong grado na B. Ang helmet na ito ay ginawa ng dwarf na si Henova. Nakita niya rin ang pana na tinatawag na Henova's Great Bow at ang uri naman ng sandatang ito ay pandalawahang kamay at ang grado naman ng pana na ito ay B-. Ang pana na ito ay ginawa rin ng dwarf na si Henova. Ang pana na ito ay gawa sa litid at sungay ng isang minotaur. Halos lahat ng tao ay hindi kayang hilahin ang tali sa pana dahil sa katigasan nito. At mayroon pang sandata na tinatawag na Henova's Superior Iron Sword na pandalawahang kamay na mayroong grado na C+. Ang espadang ito ay ginawa ng dwarf na si Henova. Ang sandatang ito ay ipinagmamalaki ang mahusay na tibay at mahabang lifespan nito. Ang nakakuha talaga ng kanyang pansin ay ang punyal na ito at ng kanyang sinuri ay hindi matukoy ang pangalan ng sandatang ito pati na ang uri at grado subalit ang tanging makikita lang ay ginawa ito ng dwarf na si Henova. Habang kinukuha niya ang sandata ay sa isip-isip niya naman na mayroong dalawang rason kung bakit hindi masiyasat ng kanyang Dragon Eyes ang item. Ang una ay kung ito ay sira na at ang pangalawa ay kung ang sandata ay pambihira. Habang sinusuri niya ang espada ay sa isip niya naman na nakakatukso ang sandatang ito. Maya-maya pa ay may bigla siyang napansin at dito may papasok sa loob na isang tao na malaki ang braso subalit maliit at tinanong niya si Yonwoo na kung sino ba ang lapastangan na pumasok sa kanyang pagawaan. Inulit naman ng maliit na tao ang kanyang katanungan na kung sino ba siya. Nang makita siya ni Yonwoo ay kaagad niya namang naalala ang kasama ng kanyang kapatid sa larawan at sa isip-isip niya na nasisigurado niya na ang dwarf na ito ay ang kasama ng kanyang kapatid sa larawan, at ibinalik na ni Yonwoo sa lagayan ang punyal na kanyang hinawakan. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang maliit na taong ito ay ang nakangiti sa kupas na larawan ng kanyang kapatid at binanggit din ito ng ilang beses ng kanyang kapatid sa kanyang diary. Sinabi ng kanyang kapatid na ang dwarf na ito ay ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaan sa Artia ng maraming beses na at umabot na sa puntong hindi niya na ito magawang ilesta. Paulit-ulit pang sinabi ng kanyang kapatid na kung gaano siya umaasa sa maliit na taong ito sa tore at umabot na sa punto na ang maliit na taong ito ay kaysa isa niyang masasandalan kapag nahaharap siya sa pagsubok. Ang maliit na taong ito ay si Henova na parang ama na ang turing ng kanyang kapatid sa kanya. Silang dalawa ng kanyang kapatid ay wala masyadong alaala ng kanilang ama at ang tanging narinig niya lang noon ay namatay ang kanilang ama sa aksidente noong bata pa sila. At ang tanging naalala niya lang sa kanyang ama ay ang binuhat niya sila ng kanyang kapatid habang masayang-masaya sila ng oras na yun. Napatanong naman si Yonwoo sa kanyang isipan na kung ano ba ang ginawa ng maliit na taong ito upang tawagin siya ng kanyang kapatid na ama. Kaagad naman niyang sinabi kay Henova na nandito siya upang bumili ng sandata. Nagtataka naman si Henova at bigla siyang napasigaw na tinanong si Yonwoo na bibili pa rin ba siya pagtapos niyang makita ang kalagayan ng kanyang tindahan. At dito ang kanyang tindahan ay maraming sapot ng gagamba at maraming bitak ang pader nito. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung mayroon ba siyang problema kung ganito ang kanyang tindahan. Nagalit naman si Henova at naglakad na siya sabay sabi niya na huwag na siyang makipagbiruan sa kanya at umalis na agad sa lugar na ito at tinawag niya itong baliw na bastardo. Hinarangan naman siya ni Yonwoo sabay sabi niya na seryoso siya na pumunta siya dito upang makabili ng sandata. Nagalit naman si Henova sa kanya dahil hinarangan niya ito at minungkahi niya na umalis siya sa kanyang daraanan at sinabi niya pa na lumabas na siya dahil hindi naman siya nagbebenta at kaagad niyang hinawi si Yonwoo. Habang naglalakad siya ay bigla naman siyang natigilan dahil tinanong siya ni Yonwoo na dahil ba nabuwag na ang Artia. Lumingon naman kaagad si Henova sa kanya at napahawak ng mahigpit sa kanyang daladalang mga sandata at sabay sabi niya na huwag siyang magsalita ng mga bagay na hindi niya alam at tinawag niyang bata si Yonwoo. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na nakanpirma niya na tama nga ang kanyang hinala na si Henova ang panday o gumagawa ng sandata ng mga miyembro ng Artia. Hindi naman siya miyembro ng grupong Artia dahil hindi naman siya manlalaro subalit malapit ito sa mga kasapi ng Artia kaya naman masasabi niya na parte na din siya ng grupong Artia. At dahil sa kanyang kahangahangang mga sandata ay palaging nananalo ang Artia sa kada laban.
Kaya naman yun ang rason na kung bakit hindi na siya nagbebenta ng mga sandata na kanyang ginagawa dahil wala na ang RT. Kaagad niya namang tinanong si Henova na kung pinipressure ba siya ng ibang clan na sumali sa kanila. Tugon naman ni Henova na sinabihan niya na ito kanina na huwag siyang makialam sa mga bagay na hindi niya alam. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na pinagbasehan niya ang kanyang personalidad na masyado niyang pinapahalata na pre-pressure siya sa dahil dun at dagdag niya pa na ang ibang mga clan ay hinaharas ang mga manlalarong bumibili ng kanyang panindang sandata. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na ito ang rason kung bakit nalilimitahan ang kanyang career bilang isang blacksmith. Dahil ayon pa sa kanya na halata naman na kahit hindi niya tignan ito. Magsasalita pa sana si Henova subalit bigla namang nagsalita si Yeonwoo at sinabi niya na kung yun ang rason ay huwag na niyang alalahanin yun at bentahan niya na lang ito ng produkto niya. Inilapag na ni Henova ang kanyang daladalang mga sandata at pumayag na ito at sinabi niya na kung yun talaga ang kanyang gusto at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang gustong bilhin. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.